na nandito na nandito na naman po kami at muling nagtitipon para pag-usapan ang inyong salita. Bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, lalo na yung mga nakadata, para maayos naming marinig ang lahat ng sasabihin at aral na ibibigay at idadalangin ngayon. Salamat sa gift of wisdom na ibinigay mo kay Father Ado, na matapat at masipag naman niyang ibinabahagi sa amin upang malaman namin ang ibig mong sabihin. Tulungan mo kaming maintindihan ang kanyang ituturo sa amin, at matapos naming malaman, samahan mo kami, Panginoon, malaman kung paano ang practical applications ng mga yaon. Salamat po sa buhay ng inyong ibinigay sa amin at sa buhay ng mga kamag-anak naming namatay na. Bagamat patay, buhay ang kanilang mga alaala sa amin. Anumang nangyari sa amin noong sila'y nabubuhay pa, salamat sa napulot naming aral, masakit man o masaya, ang mga paraan ng aming pagkakuha ng mga lessons in life na yon. Idinudulog ko rin po, mahal na Panginoon, ang mga taong na damay sa lindol at sa mga baha. Pagpalain mo po sila, o Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga nakapasa sa CPA board exam na lumabas ngayon, lalo na ang pagkapasa ng aking apo at inaanak na si Luis L.A. Hoxon. Salamat po sa mga blessings na binigay po ninyo sa mga pubuhan nito at sa kanilang mga magulang, na sobrang saya. At kabaliktaran ng pangyayari sa pagpasok ni Kristo sa templo, kung saan siya nagalit sa mga mandarayang nagtitinda at walang galang sa templo. Dasal ko po, Panginoon, ang pagpasok namin sana sa simbahan ay isang masayang pakikipagtipan sa iyo na ikalulugod mo, Panginoon, sapagkat dito nyo ipaparamdam ang inyong presence sa amin, paparinig ang iyong salita, papalawakin pa ng paring magmimisa, at sapagkat ito ang pagkakataon na matanggap namin kayo. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayun po, Sister Lucy. Thank you po. Maraming salamat po, Sis Belen. At tayo po ay magpatuloy po sa ating pananalangin sa paghingi po natin ng tulong ng Espiritu Santo sa gabing ito. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating pakinggan ang Ebanghelyo sa darating na linggo na magbabasa po ni Sis Neri Valles. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang paghagpit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Aming Panginoong Hesukristo. Oh. Maraming salamat po, Sis Neri. At tayo po ngayon magpapatuloy po sa ating pagninilay sa pamamagitan ng isang awit. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God.
sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. Lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I can spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. At tayo po ngayon ay magpapatuloy po sa ating pong unang sharer na kung saan po ay si Sis Irene Guillermo po. Good evening po, Sis Irene. Magandang gabi po sa lahat. Okay. Ang binasang ebanghelyo ay patungkol sa paglinis ni Jesus sa templo ng Jerusalem sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko ng mga Hudyo. Sa ikalawang pagbasa sa liturhiya ng nasabing ebanghelyo, sinabi na tayo ay templo ng Diyos at dito sa atin naninirahan ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang templo na ito ay banal. Sa pagpapatuloy ng ebanghelyo, ipinakita ang paglinis ni Jesus ng templong may matinding galit. Bakit? Sinabi niya, "Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Sa palengke, natural na makikita doon ang lahat ng klase ng pandaraya. Super taas na presyo na higit sa nararapat, maling bilang ng sukli, maling sukat ng timbang, sinasabing genuine ang kanyang tinda pero fake pala. Sa isang salita, puro panloloko, walang katapatan or puro kasinungalingan. Sa aking pagninilay, natuon kong salaminin ang aking sarili bilang templo ng banal na Espiritu. For tonight's gospel, I try to reflect and ask myself, is my heart a marketplace? Have I been truthful and faithful? Naging hindi ba ako tapat to my faith and belief? Have I been truly honest in my dealings? To my dealings with others, with my neighbors? Katapatan ang tinatawag sa atin ng Panginoon upang hindi maging mistulang palengke ang ating puso, ang ating buhay, puno ng kaguluhan. Our faithfulness is a reflection of our commitment to God, to our Lord.
How many times did we give in to cheating? Ay, wala akong pera pag may nangungutang. Pagmamayabang is a form of cheating. Pagkukunwaring ikaw ay banal is selling ourselves cheap. How many times did we lack trust in God? In our lives, we encounter challenges that test our faithfulness to God. I just came home from a 4-month stay with my daughters abroad. During my stay with them, I cook dishes, I wash clothes, I attend to laundry, clean the house, and most of all, take care of my very young grandchildren. When I left them to come back home, I begin to worry for them. Who is going to do these things that I do for them now? They are working and cannot afford to hire a house help. And I pray for them constantly and ask God to help them. I go to Mass every day to lift them up. Only then will I have peace because I am assured of God's help for them. Moments of trials are opportunities for growth. Faithful hearts are those that suffer and endure, resting in the assurance that God is with us through it all. We can lean into His strength and find our ability to remain loyal even when the going is tough. We can therefore prevent making ourselves becoming a marketplace by persevering under trials, praying for God's mercy and grace. We glory in our sufferings and therefore embrace them, for we know that suffering produces perseverance, and perseverance makes our character, and our character brings hope. Don't allow our trials produce that inner turmoil that creates chaos instead of peace. Let us have that calmness and silence in the marketplace of our hearts. There will always be temptations lurking around to produce that marketplace in our hearts, in our lives. But Jesus, mercy and grace will drive them all. The Holy Spirit will be our companion in making our lives free from the turmoil of a marketplace. Also, in the Gospel, Jesus said that, "Zeal for your house consume me." So, ganun na lang ang pagmamahal ng Panginoon na linisin ang ating sarili upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang paninirahan dito. Our body is His dwelling place, and that's why He is so consumed in cleansing this up for us. So, yun lang po for tonight. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po si Irene. At ngayon po ang second sharer po ay si Tatay Pidyong Ordoña po. Magandang gabi po sa lahat. Nang gabi po. Nang umakyat si Jesus sa Jerusalem, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga money changers. Gumawa siya ng pamalong lubid at pinagtabuyan ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at mga tupa. Ang lubid ay maaring gawa sa baka o saging na pinagpulupulupot. Ang pinalo ni Jesus ay yaong mga baka at tupa lamang. Hindi isinali ang mga mangalakal upang maiwasan na siya ay kasuhan. Iba ang lubid sa scourge na ipinamalo kay Jesus. Tumanggap pala si Jesus ng 40 palo -1 mula sa Roman soldiers upang hindi siya mamatay at ipako sa krus. Sa 2 Corinthians 11:24, si St. Paul ay tumanggap rin ng 40 latay -1 mula sa mga Hudyo. Ang 40 latay ay pinapataw sa mga kriminal at serious offender. Sinabi rin ni Jesus sa mga nagbibinta ng kalapati na alisin ang mga iyon, hindi niya pinakawalan ang mga kalapati o maaring ang mga ito ay nasa hula. Kapag pinakawalan niya ang mga ito, ay tiyak na mga galit ang mga nagbibinta at mawawalan sila ng trabaho. Isinabog naman niya ang mga pira ng namamalit ng salapi at itinaob ang kanilang mga misa.
Ginawa niya ito sapagkat malaki ang kanilang tubo sa lalong nagpapakahirap sa mga kapuspalad na mamayan. Ang whip at scourge ay magkaiba, subalit parehas silang may hawakan na kahoy. Ang whip ay lubid na pagtaboy ng mga hayop o kaya ng mga tao. Ang scourge ay gawa sa balat ng hayop, may bakal o matigas na bagay sa dulo na may tulis. Karamihang may 3, 4, 5 o strip at kinakainda ng sino mang tamaan nito. Ang templo na tinutukoy ni Jesus ay templo ng bahay dalanginan na itanim ng 46 na taon, ngunit tinatayo ni Jesus sa loob ng 3 araw lamang. Ito ang templo ng kanyang katawan at parurusahan ng Diyos ang sino mang magawa nito. Ang pangunahing templo ng Diyos sa ating piling ay ang kanyang anak na si Jesus. Kung nakita na sa inyo si Jesus, ay nakita na ninyo ang Ama. Kung nasaan si Jesus, ay nandoon din ang Diyos, Ama. Ayon sa John 3:17, sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang parusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa unang pagbasa, ang tubig na umaagos sa ilog ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Sa magkabilang pangpang naman ay tutubo ang iba't ibang punong kahoy na makakain ng bunga at ang mga dahon naman ay magiging gamot. Pagdating naman sa dagat na patay ay magiging sariwa ang tubig. Mangyayari ito sapagkat ang tubig ay nanggagaling sa sanktuaryong pook na naroon ang ating Panginoon. Yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tatay Pidyong. At ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa exposition po ni Father Ado tungkol po sa ating ebanghelyo. Good evening po, Father. Magandang gabi, sister. Magandang gabi sa inyo lahat, mga Bible apostles, coordinators, no, na napakasisipag, no, na ipalaganap ang salita ng Diyos. Napakarami nating entry programs na nangyayari, maliban pa rin sa ating mga ginagawa sa ating mga parokya. No? At ito po ay napakaganda sapagkat wala man tayong natatanggap, no, na gantimpala sa daigdig, sa mga tao. Ang mahalaga po ang lahat ng ating ginagawa at ang ating pangalan ay nakasulat sa langit. No? At isa na po sa ating gawain ay itong Biblical Spirituality Weekly na totoong marami ang nagpapasalamat, no, dahil nakapagnilay din sila, tumatanggap ng salita. No? Magandang gabi rin sa mga kapatid natin, no, na nasa Facebook Live, no, na palaging sumusunod, sumusubaybay at nakikipanalangin sa ating lahat, lalo na sa panahong ito na napakaraming hamon sa ating lipunan. No? Ngayon po ito ang ating ebanghelyo dahil sa darating na linggo ay ipagdiriwang natin yung kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica Laterano, no? The Feast of the Dedication of the Lateran Basilica. No? At ito muna po yung pag-usapan natin. No? So itong unang-una, itong Lateran Basilica, o pag-usapan muna natin ano ba yung basilica. No? Sa buong daigdig po, merong 4 major basilicas at lahat po sila ay nasa Roma. No? Ito yung Lateran Basilica, St. Peter's Basilica sa Vatican, Mary Major Basilica at yung St. Paul outside the walls, no? Kung saan nakalibing si San Pablo. No? At ang Santo Papa lamang ang nakakapagtalaga ng mga basilika. No? Kapag dineclare niya kasama yung Congregation of Divine Worship, nagkakaroon ng level, no, o ng parang dignidad o honor yung isang simbahan at ito ay nagiging basilika. No? At maliban dito sa 4 na major basilicas ay merong minor basilicas, no, na tinatalaga rin ng Santo Papa. Halimbawa sa Manila yung Quiapo, no, sila ay minor basilicas. Pero ano ang kaibahan ng mga major basilicas? Ang mga major basilicas, yung nasa Rome, meron silang mga holy doors, no? At itong mga holy doors na ito ay binubuksan lalo pa nga sa mga Jubilee year. Ngayong taon na to, Jubilee year, nakabukas yung mga holy door. At kung sino yung dumaan doon, nag-pilgrimage, ay tumatanggap ng indulgence, no? Plenary indulgence. Okay, ngayon, ang kaibahan ng
Lateran Basilica, doon sa 4 na basilika sa Rome, ito yung katedral, no? Alam natin na bawat diocese merong katedral. Yung katedral ay salitang Griego na katedra, ibig sabihin seat o upuan, no? At bawat diocese sa buong mundo dapat may katedral. So, ang Lateran Basilica ay basilika, isa sa major basilicas, pero siya rin ang katedral, no, ng Santo Papa sa Roma. Yung iba ang akala yung St. Peter's, no, pero ang katedral ng Roma, ng Diocese ng Roma ay ang St. John Lateran, yung basilika, no. Napakaganda ng kasaysayan nito sapagkat alam natin na 300 siglo ay inuusig ang mga Kristiyano. At nung si Constantino na ang naging emperador, hindi man siya Kristiyano, yung nanay niya, si Santa Elena, ay Kristiyano at naturuan siyang mahalin ng Kristyanismo. Kaya nga, nung siya na ang emperador sa Roma, merong isang pamilya na ang pangalan ay mga Laterani. At sila ay may-ari na itong lugar na ito sa isang burol. No? At ibinigay kay Constantino itong lugar na ito. At si Constantino naman ay binigay niya, no, doon sa Santo Papa noon, si Pope Sylvester I. No? At itinalagay yung basilika noong November 9, no, 324. Kaya nga sa linggo, November 9, 324, ipagdiriwang natin itong kapistahan ng pagtatalaga ng basilika. No? Ang pangalan unang-una nito ay Basilica of the Savior. Pero naging napalitan ng Basilica ni San Juan Bautista, no? Kaya naging St. John Lateran, no? Okay. Ngayon, dito sa St. John Lateran Basilica, dahil ito nga ang katedral ng Roma, dito rin binabasa yung mga tinatawag nating ex cathedra magisterium. Kapag merong mga opisyal na dokumento, ang simbahan mula sa Santo Papa, ang tawag dito ay ex cathedra, ibig sabihin mula sa upuan ng Santo Papa. At makikita natin dito sa St. John Lateran yung upuan ng Santo Papa. No? Walang pwedeng umupo ron, no? Kundi ang Santo Papa lamang, no? Doon sa St. John Lateran. Ngayon, ang dedication naman, ito ay pagtatalaga ng isang lugar, no? Kahit yung mga karaniwang parishes, ito ay tinatalaga at merong liturhiyang ginagawa, Eucharistia, at higit sa lahat pinapahiran ng langis, no? Yung langis na ipinapahid sa kumpil at binyag, ipinapahid din sa isang basilika, no? Sa isang simbahan, sa mga pader at sa altar, no? Alam natin yung chrism oil, ito yung nagbibigay ng tinatawag na indelible character. Kapag nabinyagan tayo, meron na tayong indelible character, hindi na ito mabubura sa atin. Tayo ay mga Kristiyano na. At ganun din ang mga lugar na italaga, napahiran itong langis na ito, special na siya, no? Hindi na siya pangkaraniwang lugar na lamang, kung hindi lugar na itinalaga para sa Diyos, no? Kaya nga, ang lahat ng simbahan, lalo pa nga ang mga basilika, ay mga lugar ng Diyos, no? Doon nananahan ang Diyos, no? Pwede nating sabihin na tahanan sila ng Diyos. Okay? At ito po yung ipagdiriwang natin sa darating na linggo. Ngayon, ito yung ebanghelyo natin sapagkat nakaugnay ito sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica Laterano. Itong konteksto ng ebanghelyo natin ay bago dumating yung Pasko ng mga Hudyo. Alam natin na sa mga Hudyo meron silang 3 pilgrimages. 3 beses dapat sila pumunta sa Jerusalem. Unang-una yung Pasko o yung Passover, at 50 days after yung Pentecost. At sa mga bandang autumn naman ay yung tinatawag na Feast of the Tabernacles o kapistahan ng mga tolda. Ngayon, itong mga Hudyo na ito, hindi lang sila yung mga Hudyo na galing sa loob ng Israel, no? Nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, napakaraming Hudyo na tinatawag na diaspora Jews. No, dahil nung sila ay sinakop ng mga Assyria at ng mga taga-Babylonia, nagkalat yung mga Hudyo. Yung iba nasa Babylonia, iba nasa Assyria, at maraming Hudyo ang hindi na bumalik sa bayang Israel. Pero dahil sinasabuhay pa rin nila yung pananampalataya nila, kaya pumupunta sila sa Jerusalem sa panahon ng pilgrimage, no? At ito nga ay Pasko, at sabi ng isang manunulat na historian, si Josephus Flavius, sabi niya minsan milyon yung tao dito, no, na pumupunta. Okay.
Ngayon, itong templo kung saan ginawa ni Jesus itong paglilinis, ito yung templo na pinalaki at pinaganda ni Herod the Great. No? Alam natin si Herod the Great, siya yung pumatay ng mga sanggol sa Bethlehem. No? Noong 586, nasira yung unang templo na tinayo ni Solomon. Ngunit nung pagbalik nila, kilala natin sila Ezra at Nehemiah, binuo yung ikalawang templo. Nung si Herod the Great ay hari, gusto niyang gawing parang one of the wonders of the world sa ancient time itong templo, kaya pinaganda niya at pinalaki. No? At itong templong ito ay 46 na taon na ginawa ni Herodes. No? Kaya ito nga yung tanong ng mga Hudyo, 46 na taon tong ginawa, tas 3 araw lang bubuin mo. No? Ito yung sabi nila. Okay, ngayon, yung templo, meron siya no tinatawag na templo mismo, yung sacred precinct, pero sa labas ng templo meron mga tinatawag na mga courts, no? Courts of Gentiles, court of women, no? At itong mga nagpapalit ng pera, nagtitinda ng mga hayop ay nandun sa court of Gentiles, no? Okay, bakit ba may palitan ng pera? Sinabi ko nga kanina, yung mga Hudyong narito ay hindi naman lahat galing sa Israel, no? Kaya yung kanilang pera ay kailangan lang ipalit nung tatanggapin sa loob ng templo, no? Yung shekel o Tyrian shekel. No? At higit sa lahat, dahil yung Imperyo Romano merong pera, pero sa pera ng Imperyo Romano nandun yung imahe ng emperor, di ba? Kaya hindi pwede yun. Hindi makakapasok sa templo yun. Kaya kailangan palitan. Okay? Ngayon, yung mga Hudyong naglalakbay mula sa malayo, hindi rin nila pwedeng dalhin yung mga hayop nila. Kasi sa layo ng paglalakbay, baka masugatan, mapilayan, magiging hindi nakarapat-dapat. No? Kaya, doon na lang nagbebenta. No? Okay. Ngayon, dito sa Court of Gentiles, dito sa patio ng mga hintil, ito ay nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias chapter 15 na ang mga galing sa lahat ng bansa ay pupunta sa Jerusalem. No, kaya nga bilang pagganap sa propesya, merong lugar para sa mga hentil dahil maraming hentil kahit hindi Hudyo ang sumasamba rin sa Diyos. Ang tawag sa kanila ay God-fearer. So nananalangin sila ron. At dito, nakita ni Jesucristo na itong mga taong ito hindi makapanalangin. Hindi makapanalangin. Kaya nga, nilinis niya itong templo. No? Nilinis niya, pinagtataob niya yung mga palitan ng pera, yung mga kalapate, no? Pinalipad niya yung mga hayop, pinalabas niya. No? Ngayon, hindi masama itong mga ginagawa nitong nagtitinda. Actually, parang nagsiservice nga sila ron. No? Pero bandang huli, ang nasa ebanghelyo natin ngayon, yung pangangalakal. Bakit ginawa niyong palengke o sa English, trade, place of trade, yung bahay ng aking ama? No? At ano ba yung pangangalakal? No? Sa simpleng paraan, ang pangangalakal ay negosyo. May ibibigay ako sa iyo, pero dapat may ibigay ka rin sa akin. No? Ibig sabihin, lahat ng intensyon ng tao ay dapat merong siyang makuha. Ito yung pangangalakal. Ngayon, sa Ebanghelyo ni San Marcos, kapag binasa natin, kakaiba naman, ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw ang bahay panalanginan. No? Kapag babasahin natin, magkaiba sila sa Ebanghelyo ni San Juan, ginawa ninyong palengke ng mga mangangalakal. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, pugad ng mga magnanakaw. So kaya nga sinasabi ng maraming nagbibigay ng komentaryo na sa paraang ito, sa pagninegosyong ito ng mga tao, meron ding pagnanakaw na nangyayari. At alam na natin yung dayaan. No? Pero ang sabi rito, nagalit. No? Halimbawa sa Ebanghelyo ni San Marcos, nagalit yung mga punong pari, ay yung mga otoridad religyoso sa Jerusalem at gustong patayin si Jesucristo. Ngayon kung titignan natin, bakit kaya? Bakit nila gustong patayin si Jesucristo nung pinagtataob ni Jesus yung negosyo nila? Ang ibig sabihin, sabi ng mga nagbigay ng komentaryo, kasi baka sila may-ari ng negosyo o sila yung kumikita sa negosyo. So ang ibig sabihin, itong mga tao no, nandun sa isang religious place, sa isang banal na lugar, ay hindi naman nandun para sa Diyos. Nandun sila para may makuha para sa kanilang sarili. No? Para bang ginagamit ang kabanalan, ginagamit ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang pagsamba
para sa sariling kapakanan. Dito nagalit si Jesus. Sa ibang ebanghelyo, nagalit talaga si Jesus, sinabi, no? Nagalit si Jesus. Pero tandaan natin, 'di ba, sa 7 capital sins, ang kasalanan na isang kasalanan doon ay yung anger, yung galit, no? Pero dito si Jesus nagalit, nagkasala ba siya? Ano yung kaibahan nun? Si Jesucristo nagalit pero hindi siya nagkasala. Kasi magkaiba yung nagalit ka dahil sa kasalanan kaysa nagagalit ka sa tao. Si Jesucristo ay nagalit dito sa kasalanang nangyayari. No, kaya pinagtataob niya, no? At itong galit niya ay ito yung pag-aalab, no? The zeal for your house will consume me. No, kaya sabi sa kanya ng mga Hudyo, ano yung tandang ipapakita mo? Sabi niya, gibain ninyo ang templong ito at pagkatapos ng 3 araw ay bubuin kong muli, at tinutukoy niya na rito yung bagong templo. At hindi na ito yung templo sa Jerusalem, kung hindi yung templo niya bilang katawan. No? Ngayon, tignan natin, bakit sinabi ito na Jesucristo? Kasi ang templo ay tagpuan ng Diyos at ng tao. Ang templo ay lugar ng presensya ng Diyos kung siya kinakatagpo ng tao. Ngayon, sabi ni Jesucristo, yung dating templo ng Jerusalem, ay mawawasak. Actually, nung year 70, winasak ito ng mga Romano, no, ni General Tito, no, General Titus, winasak. Ngayon, sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, meron ng bagong tagpuan ang Diyos at ang tao, at ito ay sa pamamagitan ko. Kaya sinasabi ni Jesucristo, ako na yung bagong templo, ako na yung bagong tagpuan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, makakatagpo natin ang Diyos. Pero may nangyari, ito nga yung second reading, binanggit na kanina, no? Second reading, si Jesucristo namatay at muling nabuhay, at nung tayo ay bininyagan, mga kapatid, nakiisa na tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, at naging kaisa tayo ng simbahan. At ang simbahan ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya nga, ang tawag sa simbahan ay mystical body of Christ, no? At tayo ay bahagi ng katawan na ito. Kaya nga, kung si Jesucristo ang bagong templo, tayo rin, dahil kabahagi tayo ng katawan ni Jesucristo, tayo rin ay mga templo, no, ng Diyos. Tayo rin ay tagpuan ng ibang tao at ng Diyos. Maaari tayong maging instrumento para makatagpo ng ibang tao ang Diyos. Ngunit ang nangyayari, no, katulad ngayon ng mga nagbahagi kanina, ang pwedeng mangyari at ang panganib ay tayo mismo, no, bilang mga templo ng Diyos, ay maging mga taong mangangalakal. Palaging iniisip ay kung magkano ang kikitain at ano yung para sa akin. Pag ito yung nangyari, bumabaligtad yung mission natin. Bumabaligtad yung mission natin. Kaya nga, kung titignan natin yung laman ng ating puso, sa araw-araw bago gumising sa umaga, ano ba laman ng ating puso? Ano ang intensyon? Ano ang nasa ating isip? No? Maraming tao ang pagod na pagod dahil sa paghahabol ng kikitain. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang maghanap buhay, pero iba yung kumikilos ka at gumagawa para sa akin. Kasi ito ang negosyante. Ito yung tusong negosyante, palaging para sa akin, para sa akin. Bandang huli, yung templo, yung totoong Diyos ay nawawala at napapalitan ng Diyos-Diyosan. Napapalitan na ng mga huwad na Diyos, at kung sa buhay natin, titignan natin, yung totoong Diyos ay nawawala at napapalitan ng salapi. Diba sabi sa Salmo, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, you cannot serve both God and Mammon. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. Dahil mamahalin mo yung isa at kamumuhian mo yung isa. Kaya nais patayin si Jesucristo ng mga punong relihiyoso. Kahit sila ay mga relihiyoso, sila ay mga pari, bandang huli, wala na yung totoong Diyos sa kanilang puso. Sapagkat ang naroon na, ang pumalit na ay yung Diyos-Diyosan ng kayamanan. No? Kaya nga itong templong ito, itong kalakalan, itong palengke, ay lugar kung saan palaging gusto ng taong makakuha para sa kanyang sarili. At ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Hindi siya namatay at muling nabuhay,
hindi tayo naging bahagi ng kanyang katawan, hindi tayo naging templo ng Espiritu Santo para maging palengke lamang. Para maging palengke lamang. Palaging nangangalakal araw-araw. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, lahat ay kanyang binigay. Hindi siya nangalakal. Lahat ng sa kanya ay kanyang ibinigay. At hindi siya naghihintay ng kapalit. Ang isang taong nagninegosyo, ang isang taong nasa palengke, dapat meron palaging kapalit sa lahat ng aking ginagawa. Kaya nga, tayo ang bagong templo. Ang simbahan, katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang bagong templo. At itong mga templong ito, ang ating mga buhay, ang ating mga pagkatao. Nawa, sana, naroon ang totoong Diyos at hindi yung mga huwad na Diyos. No? Kaya nga ito ay paalala sa atin, at panalangin din. No? Maaari nating sabihin sa Panginoon ngayon, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng aking puso, pumasok ka at linisin mo ang templo. At ang Panginoon ay totoong tutulungan tayo. No? Kaya nga ito yung ating pagninilay para sa darating na linggo, no? Ng ating salita ng Diyos, ang ating ebanghelyo. Ngayon tayo ay magtataas na ng panalangin. Napakaraming humihingi sa atin ng panalangin sa panahon na ito. Huwag po tayong mahiya, matakot na ipanalangin sila. Yung mga nais manalangin, mag-unmute po kayo dito sa Zoom at itaas natin sa Panginoon bilang isang katawan. Isang bagong simbahan, bagong templo sa Diyos ang inyong mga panalangin. Ama namin sa langit, hindi namin ninanais na maranasan ang hagupit ni Jesus tulad ng kanyang ginawa sa mga nangangalakal sa kapaligiran ng templo. Kaya humingi kami ng katatagan at katibayan ng aming pag-uugali, ng aming pang-araw-araw na ikinikilos, na sana'y magkaroon kami ng katulad ni Jesus na maalab na pagnanais na paggalang sa tahanan ng kanyang ama. Na magawa namin to sa simpleng tuwing papasok kami sa kanyang tahanan upang mag-attend ng misa, ng seremonya ng Eucharistia. Magampanan namin mabuti kung ano ang dapat namin gawin sa loob ng misa. At hindi yung binabaliwala namin. Tulungan po kami magawa ito. Sa ngalan po pangalan po ni Jesus, hinihiling po namin to sa inyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin. Panginoon naming Diyos, dinadalangin ko po sa inyo, tulungan po ako sa aking pagbabalik muli sa aking misyon na gagampanin. Pagkalooban mo po ako ng wisdom, ganun din po na lagi po ipasok sa aking isip na sa pag-a-apostolate ko sa aming parishioners sa komunidad, na lagi ko pong isaisip na ang iyong salita na you did this for me. Maraming salamat po, Ama, sa inyong mga tulong na ipinagkakaloob sa amin. Ang lahat nito ay aming hiling sa ngalan ng anak ang Panginoon Jesucristo Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang bawat isa sa amin na Bible Apostles na nawa po kami maglingkod na hindi po hinahangat ng sariling interes, kundi po ng inyong pagmamahal sa amin ay maging lakas at maging inspirasyon para sa amin lamang. At ipinapanalangin din po namin na lahat ng mga tao na humihingi sa amin ng panalangin, especially po ang mga may sakit. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tulong ng iyong mahal na ina, ang Birhen Maria.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itinataas namin, Ama, sa iyo ang lahat ng panalangin na ito, gayon din yung mga naiwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Announcement tayo, sister. Opo, Father, share ko po ang screen. Wala po si Tere ngayon, mga kapatid. Kaya po ako po ang inatasan niya mag-announce. So, magpapatuloy po yung ating mga Power of the Word of God entry program sa iba't ibang mga parokya ng ating archdiocese, especially po sa St. John Bosco Parish po sa Tondo. So, ang susunod po ay sa November 28 na kung saan magiging din graduation for the first entry program, well, for those who have attended yung unang po mga formation, pero magpapatuloy po sila sa formation po nila. At ganun din po, meron din po tayo sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist. Ito po ay sa dalawa pong pecha. So, sa lahat ng mga kapatid na gusto po ding humabol at hindi pa na participate po ng ating entry program, nandun po tayo sa Sabado, November 8 at 15 from 8 a.m. to 12 noon po. At ganun din po, every Sunday ng ito pong November, meron pong entry program sa San Jose de Trozo Parish po sa May Magsangkay po, malapit po sa Binondo. Ito po ay 8:30 a.m. So, one session or one topic per day lang po ito sa mga malapit po dito po sa San Jose de Trozo. Bukod po sa ating entry program na ongoing po sa ibang mga parokya, mayroon po tayong mga importanteng upcoming events po. So, save the date po for our Advent Recollection po, mga kapatid, sa November 29. Ito po ay magsisimula alas 9 po ng umaga, pero sana nandun po tayo na mas maaga para mauna po tayo sa registration, sa setting up po, para alas 9 pwede na po tayo magsimula. Ito po ay magaganap po sa Pope Pius XII Catholic Center sa auditorium na po. Doon meron tayong ating commissioning last year. So doon po tayo makaroon po ng ating Advent Recollection. Sa December 27, also save the date po, meron po tayong Christmas celebration. Katulad ng last year, that's the same venue sa Green Sun Hotel sa Chino Roses, Makati. Also, half day lang po sa loob ng Octave po, mga kapatid. So, ipagpagdiriwan po natin ang ating pong Christmas celebration po. At also, para sa ating mga kabataan, na ilabas na po nila ang link, registration link para sa mga kabataan na gustong po mag-participate ng ating pong Bible Youth Camp sa 2026 sa January po, 9 to 11 sa St. Marcos Retreat House po. Ang mga details po ay nandun po sa ating pong Facebook page. But for the meantime, ang registration fee ng ating solidarity fee ng ating mga kabataan ay 2,400. At sana po lahat mga kabataan natin na nandito po sa Zoom meeting, and yung iba ay ma-encourage po yung ibang mga youth na ma-attend po at matuklasan po ang kagandahan ng salita ng Diyos at ang lakas ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng youth camp. At lastly po, ang ating commissioning ay sa January 17 sa San Carlos Seminary Auditorium. Siyempre po, mi-meet po natin, at hindi lamang po ito, we will be sent off for our mission for the upcoming year po by our very own Cardinal Advincula from 9 a.m. to 12 noon po yun. So lahat po itong mga activities, sana po lahat po tayo ay attend. So ito po yung mga specifics po tungkol po sa Bible
youth camp po natin. So you can contact RG or sa Facebook page po natin, sa Messenger, ang mga kabataan po natin na core group para sila po mag-orient po sa inyo tungkol po sa ibang mga detalye po. At yung po lagi po sinasabi po namin, please follow and comment, share po yung ating pong Biblical Spirituality Weekly, ang lahat ng mga posts po natin, especially po yung liwanag ng mabuting balita po ni Father Atso. So sana po manood po natin at i-share po natin po. And yun po, yung ating Biblical Spirituality Weekly, we invite po all the parishes at even po individuals to be part of this apostolate that we do every Tuesday po. Yun lang po, Father, from my end. Sige, salamat, sister. So sa ating Advent Recollection at Christmas Celebration, yung mga parishes na nagsisimula pa lang ng entry program, pwede na silang mag-join, no? Kahit hindi pa tapos yung entry program kasi nagpo-formation na rin naman sila, no? Kaya pakisabi, no, sa ating mga parishes doon na nagsisimula ng entry program na invited na sila sa ating mga activities. Okay, salamat po. Yes. Salamat sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod na Martes, no? Tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Maraming salamat po. Salamat po, Good evening po sa inyo. Salamat po sa lahat. Naka-vlog si Brother Elson. Wala na tayo sa Facebook, sorry. Hindi po. Bye po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Ate Christy. Sister, thank you. Padre, Advent Recollection po, Don Bosco. Nako, recollection ba yon? Akala ko Advent giving of yun eh. certificate lang. Tsaka certificate Nagpaalam na of po kami eh. Nagpaalam na kami. Kaya mo yung Padre. Namimiss ka Ayan, ni. Inaabangan ka po nila, Padre. Abang na Totoo. abang ka na. Lagi doon. Tapos kayo na lang po ang magsasabi din sa kanila na mag-attend sa mga formation natin every month. Opo. Next, Yeah. sa 28 sila attend sa inyong recollection, tapos 29 sa Pius. Sa Pius. Iba dapat yung topic nyo, Father. Nasira na. Oh. Thank you po, At Ate saka Christy. po, Maraming Saturday po, salamat reminder po. po yung ating mga speaker. Remind ko na lang po sila sa GC natin. Sige, okay. Po. Thank you po. Thank you. Salamat po sa parish po ng San Roque de Mandaluyong. May God bless you po. Salamat po sa inyong generosity and willingness po na magbahagi po ngayon. Ayan, nakalimutan ko magpasalamat sa Facebook po natin. Pero naman, alam ko na alam nyo na mahal ko po kayo. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Thank you so much po na lagi po kayong willing to offer your talents and yung inyong pong ang ibinigay ng Diyos para sa inyo, ibinabahagi niyo po sa amin. Miss Thank na you so kita, much. sister. Bye-bye. Bye-bye. Ate Cristino, Miss na comment. kita. Miss kidding kita. Alam ko din. Pero po. Sige, ingat ka. Ingat po din. Thank Bago you. mo ako Bye-bye. ma-miss ulit. Joke. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ercel, thank you. Sis Fanny, Sis Lilian, Sis Marilyn, Sis everyone. Beneri, Ate Doti, Tatay Pityong, at si Sister Lily, syempre Sister Belen. Bye-bye po. Ingat po kayo. Happy birthday.